Sa issue kay Yorme, alam mo, etong nakaraang araw, talaga nga namang nagimbal ang taong bayan dahil etong si Yorme, napamura ng malupit. Alam mo, ito si Yorme, ito'y laking kanto pero hindi ho yan nagmumura. Kahit ho sa personal, pagkakausap mo yan, hindi ho yan nagmumura at napaka-ano ho niya na, siya, laking kanto siya pero kahit pa paano, hindi ho siya yung hihirit na, alam mo, yung palaban. Kasi as much as possible, gusto niyan yung, yung everything is okay. Kaya nga, di ba, kahit to, alam naman natin, tumakbong presidente yan. O kahit to si Marcos ang nanalo, mantakin mo hindi ho siya nagsalita. Nga, kasi tapos na ang kampanya, hindi na siya nagsalita. Medyo si Yorme pagdating sa mga ganyan. Pero ngayon, bakit siya napamura ng lintik-lintik na talaga? Kasi nga ho, umaabuso na. Which is, alam naman po natin na talagang yung, alam mo, first 2 years pa lang, kung babalikan ninyo ang ating video, first 2 years pa lang ni Marcos, tayo po ay nagsasalita na po tungkol po sa mga kutungan, tungkol sa pangyayari ho sa kamera. Tayo po ay nagsasalita na po tungkol dyan. At mga kaibigan, matindi na ho ang ating kaalaman patungkol sa mga ilang nadidismayang kongresista o mga mambabatas na nadidismaya dahil grabe daw ang nakawan. Yun ang kwento sa akin. Grabe daw at ang bilin sa kanila, nakaw all you can as much as possible. Nakaw all you can kasi baka hindi tumagal ang administrasyon, wala na silang pagkakataon ng magnakaw. Kasi nga, ngayong administrasyon, talagang walang pakialam ang presidente, mahinang nila lang ang presidente. Kaya ang sabi, magnakaw na kayo kung kaya ninyo, parang ganun. Yun, di ba? Naalala ninyo? Sinabi ko ito noon na mga una nating mga video-video, di ba? Sinabi ko nang sa inyo to, kaya, di ba, meron pa ako sinabi na yung mga party list nagkakaroon ng tampuhan kasi tila sila yung pinakamalakas. Alam naman natin kung sino yung party list na malakas nung panahon ni first 3 years, di ba? At dahil doon kinamkam daw yung pera, as in wagas ang pagnanakaw daw. Talagang hindi lang 10 times ang niyaman itong na-animal na mga party list na ito. Kaya nga, noong time na yon, hindi pa pumuputok yung balita na yon. Pero ngayon po, putok na putok na. Ika nga, putok na yung mga nakawa na ganap dito ho sa camera, yung mga project. Diba? At unti-unti na yan, from flood control to rock netting. Diba? Lahat po naglalabasan na yung baho. Kasi dati nga, sabi nga nung napanood kong interview, ng dating secretary ng DPWH, yung panahon daw ni Pinoy, parang pinakiusap niya ata na, or something, I forgot the exact words na ginamit niya. Pinakiusap niya na pabayaan na lang yung 10% na mga katkongan dyan sa loob ng DPWH kasi para daw sa mga paggawa ng mga gamit-gamit, ganyan-ganyan, kasi walang pera ang DPWH. Pero ngayon daw, garapalan na. More than half. Ang natitira na nga lang ngayon sa proyekto, 20%. Could you just imagine anong magagawa ng isang proyekto na 20% na lang ang matitira kung tama ang presyo? So anong gagawin? Palalakihin yung presyo. Kunwari, halimbawa, kung dati itong alcohol na ito, halimbawa lang naman po ako, kunwari itong alcohol na ito, 100, di ba? So para makabili ka nito, 100. Kaya lang, yung inutusan mong bumili, pinatungan. So dati pinapatong lang 10%, so 110. Okay pa, di ba? Kaya lang, eventually, gusto ng kumatkong nung pinabili mo ng 80%. So, imaginein mo kung kakatkong siya ng 80% doon sa 110%, magkano lang matitira sa pambili mo ng alcohol? Siguro 20 to 30 pesos, something like that. Di ba? So, more or less, di ba? So, paano ka makakabili nun? Ang tendency ngayon, mamahalan mo ngayon to para makakatkong ka ng 80% o yung sabihin na nating 80 pesos. Kasi 100 to Gusto mong kumatkong ng 80 pesos? Patungan mo na lang. Di ba? Ganon ang katindi. So, ibig sabihin, 20% na lang ang natitirang pambili o panggawa ng isang proyekto ngayon. Kaya nga ang lala. At no wonder, syempre pagka sobrang baba ng ang aanuhin mo dyan, gagamitin mo. Yung quality, wala na. Yeah?
It's either ghost. Actually, nagsimula yan sa yung quality mababa. Di ba? Ibig sabihin, hindi masyadong maganda yung quality. Tapos, naging hindi tapos. Di ba? May mga ganung proyekto. Una, natapos pero hindi maganda quality. Lumala ang korupsyon. Hindi na tinatapos. Malala yun. Ngayon, hindi na ganun. As in, ghost project. Wala talaga. As in, hindi mo na makikita. Siguro, pangalan na lang ni congressman na makikita mo. Gago! Parang yung sa Maynila. Di ba? Pangalan na lang ng congressman. Puro nakikita ninyo dyan. Ganong kalupit po ang mga proyekto na nagaganap sa ating gobyerno at pumutok na po ito. At isa nga ho sa mga kinagagalitan ni Yorme ay yung naging wala nang direksyon yung mga proyekto. Hinaharang yung karsada, tinatanggal yung satellite office. Kasi alam mo mga kababayan, tama yung sinabi ni Yorme. Tama yung sinabi niya na ang sisisihin naman yung local government eh. Ang sisisihin pagka magulo ang isang lungsod, hindi naman yung congressman. Ang sisisihin yung mayor. Di ba? Bakit ba ang gulo-gulo nito? Kasi yung mayor dito walang kwenta. Kaya nga dapat may kaayusan. Alam mo, ito may kikwento lang ako. Experience ko dito sa Europa. Actually this is not my first time na pumunta po sa Europe. Before, nagpunta po na ako. Nagmotor po ako from Germany, Brussels, Switzerland, Italy. Nakita ko talaga yung sila di ba? Alam naman natin, isang Europa is Europe, isang buo, may mga iba't ibang bansa, di ba? Pero makikita mo yung difference nila, yung dito mas may kaayusan, dito mas hindi ayos. Sino sisisihin mo? Sisisihin mo ba yung mga mambabatas? Hindi, kung sino yung namumuno doon sa lugar na yon. Tama, mali. Halimbawa, ako sa Barcelona. Kasi yan ang lagi mong iisipin, how are you going to get around the city? Mag-Uber ka ba? Magbibisikleta ka ba? Mag-scooter ka ba? Alam mo yon? So, doon mo lang iisipin mo na kaagad yung kaayusan ng bansa. And among all the napuntahan ko sa Europe, sa dami ko nang napuntahan dito sa Europe na mga bansa, ang isa sa masasabi ko yung Barcelona maganda. Maganda kasi maayos yung bike system nila, malinaw yung daanan nila, malinaw yung parkingan nila, as in, very convenient. Di ba? Doon makikita mo na maayos yung kung sino man yung namumuno doon, may kaayusan, di ba? Dito sa halimbawa sa Amsterdam, naku po, pabira, oo. Hindi ko naisip bakit dito ko gustong tumagal eh. Hindi kasi alam nyo, yung lamig kasi hinabol ko eh. Ang init kasi sa Barcelona. Pero ngayon, malamig na daw. Pero sa totoo lang, mas gusto ko mag-stay doon. Kasi dito sa Amsterdam, una madumi. Ang dumi-dumi. Ang baho, amoy... Alam mo na, di ba? Parang kambing ang mga tao dito. Nagdadamo eh. Tapos yung wala kang maparkingan, so hindi ka ang mahal ng Uber, pupunta ka lang sa malapit, naku po, kamahal-mahal. Doon sa Barcelona, malayo na, 10 euro lang. Dito, 4 minutes lang ang biyahe, umaabot ng 24 euro. 4 minutes lang yung biyahe, 24 euro. Sabi ko nga, pambira naman to kasi nga umiikot-ikot pa or something gano'n. Basta ang gulo-gulo. Ano ang punto ko dito? Sisisihin mo ba yung buong may hawak ng Europa? Hindi, sisisihin mo. Sino ba ang gobyerno ng Amsterdam? Kanina nga may nakausap akong Uber eh. Nagkikwento siya tungkol sa government dito. Natatawa ako kasi nabibuisit siya. Rubbish daw, wala daw kwenta, puro na lang singil, puro pera. Sabi ko, sounds familiar. Parang Pilipinas eh. Although, mas maayos-ayos naman dito. Kahit pa paano, meron silang... kaayusan. Kung compare mo sa Pilipinas, wala. Chaos doon. Bahala ka sa buhay mo. Dito, maayos-ayos naman. Pero, comparing to the other European country, mas mas maayos kesa dito sa lugar na to. Diba? Mayaman tong lugar na to, pero magulo. Pero, ito isipin ninyo, kung pababayaan lang ni Yorme yung lugar, diba? Ng Maynila. Sige, bahala ka na congressman kung saan mo gustong magtayo. Alam mo na may mga congressman, di ba? Ang sikip-sikip na ng Maynila. Ang sikip-sikip na ng Maynila, tayo pa ng tayo ng mga building na hindi man lang inaayos. Walang walang sabi nga nung na si Palafox ba yon? Ang problema sa Metro Manila, hindi inayos, kanya-kanya. So, iba yung itsura ng Maynila, iba itsura ng Makati, iba itsura ng San Juan, iba itsura ng Pasay. Ang gulo-gulo. Walang kaayusan. May bike lane ba o wala? May sidewalk ba o wala? Ang Maynila po, mga kababayan, alam naman natin, yan ang capital ng Pilipinas, hindi po letter P Maynila po ang capital ng
Pilipinas. So, nandyan lahat ng nandyan yung customs, di ba? Nandyan, marami ring embassy dyan. Nandyan din ho yung mga pasyalan ng mga, may Koreatown ho dyan, di ba? Nakakalungkot nga kasi, nagsisiksikan dyan, pero ang gulo-gulo. Kasi nga pinabayaan, kaya nga, paulit-ulit ko sinasabi ito pagka meron akong pagkakataon na nakakausap si Yorme. Lagi ko sinasabi sa kanya, Yorme, pwede ba pakiayos mo ng 9 na taon ito, 3 term? Ayusin mo in 3 term tong Maynila. Ang gulo na talaga. Tapos, nadidiscover niya ang isang source ng kaguluhan na itong mga animal na mga kongresista natin. Na basta tayo ng tayo, na kung ano-ano, basta mailagay lang lintik na mga pangalan nila, para syempre, iboto sila uli. Nagpagawa niyan si ganitong congressman. Nagpagawa nito si ganitong congressman. Wala na silang pakundangan doon sa planning ng city government. May city government may local government, may local. Kaya nga sabi ni Yorme, di ba? Local government City Local Government of Manila. City Government of Manila. Hindi City Congress of Manila. Kasi gusto nila may sariling mundo sila. Eto, panoorin natin ito ha. Ito yung unang banat ni Joel Chua. Alam naman natin minura nung nagpagawa. Ang nagpagawa naman po noon si Chua. So pretty obvious na ang minura ni Yorme ay si Chua, di ba? At ito na nga na umiyak po si Joel Chua as in pumiyok. Ibig sabihin ng umiyak, hindi ho literal yun ha. Ibig sabihin po, eto na, nagdadaldal na, dumipensa na bigla. Sa ibang balita, binanatan ni Manila Mayor Isko Moreno si Manila 3rd District Representative Joel Chua kaugnay ng isa umanong illegal demolition. Buwelta ni Chua, masyadong bully si Mayor Isko. Nasa frontline ng balitang niya, si Marian Enriquez. Bakit nangyari ito ng hindi nyo inaano sa akin? Lahat ko kumpis kayo nyo. Walang permiso. Nanggagalaiti si Manila Mayor Isko Moreno nang abutan niya ang mga heavy equipment sa loteng dating kinatatayuan ng Rasak Covered Court sa Santa Cruz. Giniba umano ang covered court para pagtayuan ng bagong istruktura. Pero ayon kay Yorme, illegal ang demolisyon dahil walang permit. Ang alam niya raw na nasa likod ng proyekto ay si Manila 3rd District Representative Joel Chua. And I challenge him. He's a lawyer. Pwede ba magpatayo ng building ng walang building permit? Ayun. Ngayon nila imbestigahan sa Quadcom ang sarili nila. Sinabi ko na sa inyo Alam mo, yan ang matindi. Yeah? Oy, Quadcom, imbestiga kayo ng imbestiga ng confidential fund ni VP Sara Duterte na ilang milyon lamang naman at unang-una sabi na nga ng COA na walang problema, nagamit ng tama. Alinaw ho ng sinabi ng COA na yon. Imbestiga pa rin kayo ng imbestiga. Eto, mga sablay, hindi nyo imbestigahan na maayos. Porket kabaro ninyo. Kasi may tendency po tayong ganyan Di ba pare, pag may nahuli sa karsada, kunwari, isang traffic enforcer ng local government. Tapos magpapakilala ngayon yung nahuli. Uy, pare, nagtatrabaho ko City Hall, bata ako ni Mayor. Kabaro ka pala. Sige wag mo nang ulitin nga. Huwag mo nang ulitin yung yung beating the red light. Nagmamadali lang ako, pinatawag ako ni Mayor. Dahil nga kabaro mo, kasamahan mo sa City Hall, hindi mo palalagpasin mo na. Ito nga yung sinasabi natin. Kaya nga sinasabi ni Yorme, Quadcom ko, hilig nyo mag-imbestiga. Imbestigahan nyo mga sarili ninyo. Dahil ito, palpak itong mga pinagagawa na ito. At remember na andun ang pagmumuka ni Chua. Ibig sabihin yung pangalan daw ni Chua nandoon, yung tatak na Chua. Sabi, according to Yorme, nakita niya, may pangalan ni Chua doon sa ginagawa. Ito nga yung komento ko doon nung tinanong ako ni Alvin Alvin the contact lens. Hindi, biro lang Alvin, niloloko lang kita Si Alvin kasi, unang napansin ko sa kanya yung contact lens niya Sabi niya, hindi naman daw. Pero tinanong ko kung may lahi, wala daw. Di sige na nga. Ikaw naman ayaw pa kasing lumabas sa yung contact lens mo, ayaw pa sabihin. Anyway, ito lang Itong problema kasi kay Chua, sinasabi niya, nakasalanan daw ng DSWD. Wala daw siyang pananagutan dyan. Ang siya ay bilang mambabatas, representante sa Kamara, humihingi lamang ng allotment ng budget from DBM going to the project which is directed sa DPWH. Tama siya doon.
Sabihin na natin, tama siya doon. Oh. Eto, tanong, bakit nandun yung pangalan mo? Tapos, pag nagkabulilyaso, sasabihin mo, hindi ikaw. Oh, ikaw ay ano lamang, nagdala lang ng project. Bakit mo nilagay pangalan mo? Don't tell me, nilagay lang ng kusino-sino. Yun. Di ba? Alam mo, pareho kayo ni Marcos, ni Da Junior, pareho kayo. Bakit? Si Da Junior doon sa Sona, pinagmalaki niya yung 5,500. Di ba? Oo, meron na tayong tapos sa 5,500. Tapos kinabukasan, binaha, buong taon binaha yung Metro Manila. Biglang sabi niya, oh, mahiya naman kayo. Medyo naguluhan ako dun eh. Pinagmalaki mo nung una, meron na tayong 5,500. Ibig sabihin, itinatak mo, inilagay mo yung pangalan mo dun. Inangkin mong ito'y iyong proyekto. Kasi, bakit may pagmamalaki? Remember, ang SONA is State of the Nation address. Binibigay mo, nire-report mo yung accomplishment mo. Sinabi mo may 5,500. Oh. Yung pala, hindi mo chinik. Kasi, pinuntahan ka, puro ghost project. Oh. Tapos, nung sisihan na, hindi ako yan. Noong una ako yan. Ngayon, hindi ako yan. Oh, para ka rin si Chua, ganyan. Di ba? Noong una, ilagay natin yung, ipaskill natin yung pangalan niya. Assuming na, yan yung nakita ni Yorme, yung pangalan mo. Oh, di ba? So, ilagay natin dyan. Nung nagkabulilyaso, walang permit, walang ganito, walang ganyan. Hindi akin yan, hindi akin yan. Di ba? Anong pinagkaiba mo kay Da Junior? Wala. Oh. Pareho kayo. Magulong kausap. Di ba? May gobyerno sa lungsod ng Manila and it is called City Government of Manila, not City Congress of Manila. Oh, yun. Agad namang pumalag si Congressman Chua. Bakit daw parang kasalanan niya? Giit niya, hindi siya ang dapat sinisita, kundi ang Department of Public Works and Highways. Congressman lang daw ang nagpropose ng proyekto, pero DPWH ang bahala sa implementasyon. Yung pagkukuha po ng permit na yan, ay trabaho po yan ng DPWH. Diba? So, hindi ko nga po maintindihan dito kay Mayor Isko Moreno kung bakit congressman ang congressman. Wala nang sinabi. Gusto lang magpasikat. Putak po siya ng putak na para pong aso, tahol ng tahol. Kayo po yung parang aso. Nakalimutan ninyo? Nakalimutan po ba ninyo na kayo ang tahol ng tahol nung panahon ni VP Sara Duterte? Ha? Ang bilis ninyo makalimot sir. Oh. Nung sa inyo na biglang nakalimutan nyo na. Hindi, di ba ho? Nung una kasi, sila yung putak ng putak sa mga Duterte. Oh, di ba? Kaya nga tawag sa'yo, Chihuahua ni Yorme. Kasi nga, aside from ikaw ay sunod-sunuran sa amo mo, tahol ka ng tahol. Tapos ngayon, sasabihin mo, tahol ng tahol si Yorme. Oh, wala ka pala, sir. Wala ka. Ano ka pala? Ano ka, pikon ka pala eh. Mali po yung tinatahulan niya. Community center dapat ang ipatatayo sa lugar. Ayon kay Chua, 2020 pa ang plano kung kailan si Yul Servo pa ang congressman. Ipinagpatuloy lang daw niya ito at isinulong na mapondohan dahil para raw sa mga palaboy o homeless ang proyekto. Pero ayon kay Mayor Isko, may maapektuhan sa demolisyon. O tapos, biglang tatanggalin nila yung mga daycare center at saka senior citizens office. I-challenge Congressman Joel Chua to investigate himself. Yan. Buwelta ni Chua, masyadong bully si Mayor Isko. Hindi bully. Tinan nyo na. Nung kayo, ginaganyan ninyo mga Duterte. Nung kayo, ginaganyan ninyo ang mga vlogger. Oh, sasabihin ninyo, hindi kayo nang bully noon? Hindi naging bully ang kamera noon? Nung pinaiyak ninyo yung mga vlogger? Naalala ninyo na nakalimutan nyo na kagad? Ngayon, sasabihin ninyo, bully si Yorme. Remember, the elements of bully or bullying, okay? Huwag kakalimutan ng elemento ng pagbubuli. When you say you are bully, you are more powerful or even just perceived as powerful. Yeah? Ikaw ay mas makapangyarihan doon sa taong binubuli mo, kaya nga nabubuli mo eh. Imposibleng bumuli ang isang tao na mas meron kang posisyon. Di ba? Halimbawa, pwede yung ba sabihin na binubuli kita? Hindi. Ako'y puro dal-dal lang lamang dito eh. Ikaw, congressman ka eh. Nasa gobyerno ka eh. O, di ba? O, ano ibig ko sabihin? Si Yorme, paano ka bubulihin yan? Ni Mayor lang ng Maynila yan. Ikaw, nandiyan ka sa Congress, makapangyarihan. Alam naman natin even if
third district lang ang nire-represent mo, matindi at makapangyarihan ng isang congressman. Kasi hawak ninyo, kayo nga, di ba, power of the purse, you decide on the budget of the entire country. Even if you are just a district. Ibig sabihin, you can somehow dictate yung mga plano ninyo. And we all know how powerful si speaker ngayon. Parang siya na nga lang ang nagdi-decide eh. Parang hindi na yung presidente eh. Oh, tama, mali. Oh, pero tingnan natin, tuloy natin. At namimili lang ng kalaban sa politika. Ako po'y matagal na nananahimik. Pero alam po ninyo, umikot po kayo sa Maynila. 90% ng barangay hall nasa kalye. Meron po diyang police station na nasa kalye rin. Hindi dapat di pa din po niya yun kung talagang seryoso siya. Kaso nangyayari sa kanya, selective. Wala pang bagong pahayag tungkol dyan si Mayor Isko. Pero Meron na payag si Yorme, unya-unya. Hindi naman kayo nagre-research. pinag-utos na ng alkalde ang pagkandado at pagkumpiska ng mga heavy equipment sa lugar. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. News 5. Mga kapatid, Cheryl Fossil po. Patingnan natin kung ano yung reply ni Yorme, ha. Ito yung sagot niya. Pakingge ha. Kasi, alam mo yung manloloko. Lawyer, sorry. Ano? Ito rin ma-pronounce ang maayos eh. Kasi minsan papansin ko yung lawyer na congressman, nagiging liar na congressman. Ay, correct. Ano raw, binubuli. Nahuli lang, nabisto lang kayo. Kaya umiiyak kayo. Ito, sa inyo to. Wala na po kayo mabobolang ngayon. Mga iyakin. Kayo na nabisto eh. Dati kayo nang bibisto eh. Kayo yung kaul ng kaul. Ngayon, Grabe, tinawag ni Yorming iyakin si Chua, no? Iyakin ka pala. Iyakin ka pala, Brad. kayo nabisto, umiiyak kayo na binubuli kayo. Hindi kayo binubuli. Ayaw nyo lang mabisto. O tapos yun, pag nabisto, tuturo mo DPWH. Kawawan DPWH. Kahit magsinungaling na magsinungaling, yung congressman, na hindi ko alam yan, basta ako gumagawa lang ng batas, ay appropriate. Yan ang palusot ng congressman. Pero sa totoo, alam ng taong bayan, pag may ginagawa, nakadisplay ang mukha niyan, o nakalagay ang pangalan niyan, o nagkakating ribbon niyan, pagpalpak, ang ituturo nila, DPWH. Yon. DPWH naman nga. Yun yung sinasabi natin di ba? Pagpalpak, DPWH. Pero pagkano, papaskil ang mukha. Ayan ang tinatawag na tatak da junior. Bakit? Bakit kanya tatak da junior yan? Kasi nga po, di ba ganyan ang ginawa ni Marcos eh? No? Sinabi niya 5,500. Ang flood control project sa buong Pilipinas. Binaha, pumalpak, nakitang sablay. Ano sabi? Ay, walang niya kayo. Gago! Kasalanan nyo to? Noong una kiniklaim mo na sa'yo, tapos gayon kasalanan ni ng ibang tao. Ngayon, sa mga proyekto na yan, sila ngayon ang ipit na ipit. Sila ngayon ang ipit na ipit. Bakit? May umamin na bang congressman? Wala pa. In fact, it's the other way around. Anong ginagawa ng congressman ngayon? Ipinapako sa krus ng mga congressman sa Maynila yung DPWH. Ayun. Sino ngayon ng kahol ng kahol? Siya! Simple lang naman ang tanong ng taong bayan. Paano ba kumawalan chihuahua? Hindi, di ba ang chihuahua yung mga maliliit? Ito mo ka. Ano muna sabi ng mga tao? Sabi ni G. Herao, meron. Sabi ni Sally Lastillas Isleta, nakikialam sila. Sabi ni Bright Joy, Tomo. Sabi ni Teresa Montero, meron. Nakikialam sila. Hindi pwede. Alam nila yan, hugas kamay lang mga congressman. Sabi ni Datay Ventus, ako galit sila. yan. May kickback sila, sabi ni Cherry Con. Yung kickback, that's another story. Ako, simple pa lang ang tanong ko eh. Una kong tanong, may alam ba ang congressman? Alam mo, ito yung maganda kay Yorme. Hindi nga niya sinabing, oy, magnanakaw ka, kinuha mo yung budget dito. Wala siyang ganun. Wala siyang sinabi kay Chua ng ganun. Naging defensive na lang si Chua. Ano sinabi niya? Andali, ayusin mo naman to. Bakit walang ka-permit-permit? Hindi kayo dumadaan ng tama. Sa mga proyekto niya. Yan ang, sabi raw ng congressman nyo, shout out sa mga taga 3rd District. Hindi raw nila alam yan. Kayo humusga, mga taga 3rd District nga pala. Hindi raw nila alam yan. Nako. Pero nung pagka binubuksan na yung barangay hall, lang 19 million, may picture pa sila. Diba? Meron pang, ribbon cutting kuno itong mga ito. Nakalantad yung mga pangalan nila doon.
Meron pa nga ako nakita, mga barangay yun, may pangalan pa ng congressman. Ay, oo, malaki. May initial eh. Oh. Di ilaw pa yun. Kaya Si Moko, gumagatong pa. Oo nga, may nakakita ako. Nice dyan. Nice one, Moka. Kaya tama yan. Hindi, kasi totoo naman yan sa Maynila. Grabe. Hindi nga, alam mo, dapat nga uniform yan eh. Eto, honestly, Yorme, kung ako sa'yo, suggestion ko lang naman ito. Huwag mong mamasamain kung masyado akong masuggest. Hindi, kasi dapat, malinaw yan. Ang laki dapat dyan. Barangay, number, yun. Yun lang ang nakalagay doon. Diba? Barangay hall, number, o barangay hall, kung ano man, hindi ko sure kung number o pangalan. Malaki nakalagay doon. Tapos, pare-pareho yung itsura. Para yung mga tao naghahanap sa Maynila, uy, ganda uniform, pare-pareho itsura. Hindi, alam nyo, walang biro ito Yung sa Barcelona, yung basurahan, pinicturean ko, tapos sinend ko kay Yorme. Sabi ko, Yorme, maganda ito sa Maynila. Maganda kasi yung yung pare-pareho, uniform yung itsura ng mga lugar. Sa atin, mga kababayan, yung barangay hall. Kanya-kanya. It's either pangalan ng barangay kapitan, di ba? May mga kagawa, ewan ko kung ano. Tapos kung hindi pa, isisiksik pa yung pangalan ng congressman. Di ba? Although maganda na yung ginawa ni Yorme kasi pinagbawal niya yung pangalan. Kahit nga yung pangalan niya, bawal nakalagay doon, naiinis siya yeah? Pero maganda siguro kung isang malaking barangay pangalan. Barangay ganito. Para madaling hanapin, di ba? pagka ngayon, indulto, ang ipinapako sa krus, DPWH. Yun. Nauunawa niya ng tao. Doon, naniniwala ko. Kahit anong pagsisinungaling ng congressman, o kahit anong pagtanggi, o pagtubli ng congressman, yan, alam ng taong bayan yan. Ngayon, yung sinasabi mga kickback, hindi ko po alam yan. Kung talaga bang may kickback sila. Ayaw kong mag-akusa ng isang bagay na wala tayong napapatunan. Pero ang katotohanan sa practice, nakikialam ang congressman. Alam ng taong bayan. Yan ang Pangalawa totoo. ngayon, tanong ko naman. Shout out dyan, Mocha, sa mga manonood natin. Shout out yung mga nagpagawa ng bahay. Shout out. 20 square meter, 30 square meter. Kahit malaki o kahit maliit. Basta mga nagpagawa ng bahay, shout out sa mga nanonood. Ito po ang tanong ko. Mga kababayan ko sa lungsod ng Maynila. Kahul daw kayo ng kahul eh. Alam ko yun, yung chihuahua, yun yung maingay na aso. Pero may maingay. Yun, alam ko, kahul ng kahul yun. Tanong ko ngayon, kayo ba pag nagpapagawa ng bahay, kumukuha ba kayo ng permit? Yun ang tanong ko sa mga manonood. Tanungin natin kung ano sagot ng mga manonood. Kumukuha po ba kayo ng permit kapag kayo nagpapagawa ng bahay? Pag kayo nagpapademolish ng bahay, kumukuha ba kayo ng demolition permit? Kayo ba'y nagpapagawa ng bahay, kumukuha ba kayo ng building permit? Bakit sa inyo, maliit na lupa, maliit na bahay, dahil sa pagsisikap mo, pag-iipon mo, pagpupunyagi mo, o naayayos mo sarili mo, gusto mo maayos yung tahanan mo, kukuha ka ba ng permit mo ka? Opo, sabi ni Adam Richman ng Salasanding, dapat may permit. Dapat daw. Kailangan ba talagang may permit? Sabi ni Teresa Montero, yes po, from barangay to city hall. Tama. Alam na alam nila. Alam na alam ng taong bayan. Ang tanong naman namin ngayon, paano kayo nakapag-demolish ng property ng gobyerno sa mga congressman na nag-i-excuse ngayon na manggagawa lang daw sila ng batas? Nabisto lang kasi kayo. Nabisto lang kayo. Kung hindi kayo nabisto, walang problema. Nabisto kayo, iyakin kayo. Kaya yan ang nangyayari. Pagka kayo makapag-akusa, wagas. Kaya kami hindi nag-aakusa. Ayan, dyan. Bakit pag ang congressman na nagpapagawa? True, DPWH. Siya naman din may sinabi, di ba? Inamin naman niya. Bakit walang permit? Pag congressman, exempted. Pag meron na pong batas na... Sir, hindi niyo po ba alam yun? Para namang hindi niyo alam yun. Exempted pag congressman. Naka-8 nga yung plaka. Pwede sa coding. Bawal sitahin. Di ba? Pwedeng mag-beat ng red light. Sila ho yung mga matataas na lahi sa Pilipinas. Ganong katindi ang mga yan. Sir, di ba? Ganoon, kikilalanin natin.
Pero yung batas kay Juan de la Cruz na nagpapagawa na maliit na bahay, hindi require mag-permit. Mm. Ganon din yung batas sa mga pagawain, lalo na yan, building. Dahil yan, pag may nangyaring masama dyan, na mananagot dyan, lokal na pamahalaan. Ngayon, matanong pa, ano sabi ng mga tao? Meron daw talagang permit. Kahit nga daw po renovation lang, may permit. Sabi ni Evangeline Esquera, matatalino. Sabi sa inyo, matatalino ang tao. Ayaw nyo maniwala. Palusot pa kayo ng palusot, mga congressman. Matatalino tao. Alam ng tao. Ngayon, ano ngayon ang itatanggi nito? So, yan po. Ngayon. Okay. Ito naman pangatlong tanong naming taong bayan. Mm. Naniniwala ba kayo? Na? Taong bayan. Naniniwala ba kayo? Na? Ito lang, ano lang to, mga opinion naman to. Naniniwala ba kayo? O mga na kailangan humingi ng permiso sa lokal na pamahalaan nitong mga proyektong ito? Hindi. Tanungin natin ng taong bayan. Hindi ako naniniwala. Dapat hindi na sila maggano kasi special sila eh. Diba? Yorme, special sila. Yung maliit na tao, pinahingi nyo ng permiso. Hindi. Yung Gago! Special sila, Yorme. Hindi. Hindi pwede yun. VIP sila, sir. Gusto nila laging VIP ang treatment sa kanila. Oo, ayaw nila ng ganyan-ganyan permit. Pagka congressman, you can do anything. Congressman ka eh. Kaya nga yung iba dyan, tumatakbong congressman, gusto lang maging VIP. Oo. Yung party list, mga nag-iingay sa TikTok, nag-iingay sa biglang tatakbo. Gusto lang kasi maging VIP. Oo. Wag na tayo magloko-lokohan dito. O, di ba? Yung mga ano diyan, gawa ng content para sa party list nila. Gusto lang naman sumikat. Okay. Naglakihan ang ulo nito mga ito. Correct. Sila na nagsisimula pa yun. Oo. Iba talaga nagagawa ng kapangyarihan. Tama. Alam mo, minsan, ang langaw, pag tumuntong sa kalabaw, ang feeling yan, mas malaki pa siya sa kalabaw. Hindi, mali yan, sir. Ganyan ang utak langaw. Hindi ako papayag diyan. Ang tamang quotation diyan, ang langaw pag tumungtong sa kalabaw, nangangamoy kalabaw. Oh. Galing lang. Pero yan, nandiyan dyan yan. Basta tayo ginagalang natin sila lahat. O hindi Ako hindi. Na mamihasa sila. Na yung napapalusot nila nung araw. Wardi-wardi o siga-siga. Ngayon, nakahanap kayo ng katapat, iyakin naman kayo. Hindi pala, iba pala. Ako nga, minsan. Sana pag nag-imbestiga sila sa labas ng Kongreso. Para pag libelous yung akusasyon nila. Correct. Kasi ano nila dyan, excuse nila dyan, nasa loob sila ng nasa Congress. Kaya nila mang-api ng mga individual. But anyway, tapat-tapat lang yan, Brad. Shout out sa mga taga 3rd District. Shout out sa inyo. Kayo po ang umusga. Lalo dyan sa 3rd District, marami nag-a-apply dyan ng building permit. Sila, naalala nyo ba, nahirap kayo dati dito sa zoning. Tama. Zoning pa lang, ha? Bagsak na, ang tagal na. Pero ito, wala pang permit, gibaan na. Bakit? Kasi, pagawa ng Congress. Alam mo, tablado dito kasi yung palusot ni ni Chua, na DPWH. Hindi gago ang DPWH, nagigiba yan. Kasi may giniba na naka-establishment na nandun. Merong establishment na giniba to give way to that project. Sa tingin mo, ang DPWH gigiba ng project without asking the local government. Hindi nila gagawin yon. Gagawin lang nila yon kung suportado sila ng congressman. Kaya dahil dati magkakaalyado yan, yung congressman at yung mayor magkaalyado. So hari-harian sila. O sige, dito gawa. Mayora, gawa na ako dito ha. Tapos nandun yung pangalan niya. So kahit walang permit. Ganun ang nangyari siguro. Malamang. Kasi yan sinasabi ni Yorme. Di ba? Alam nyo, eto, para mapatunayan ko sa inyo na may punto si Yorme, hindi lang si congressman na baka sabihin ninyo pinag-iinitan lang si Chua. Meron pang isang ganyang congressman na noong una pinagmamalaki niya rin, tapos nung nagkasisihan na biglang wala akong kinalaman diyan, DPWH yan.
Same tono sila. Di ba? Pakinggan natin. Ipinagmalaki pero itinanggi sa huli. Yan ang buwelta ni Senator Ping Lacson kay Oriental Mindoro 1st District Representative Arnan Panaligan matapos nitong itanggi na may kinalaman siya sa mga maanumalyang flood control project sa kanilang distrito. Sa sesyon sa Senado, inilatag ni Lacson ang patunay na pinondohan umano ng kongresista ang mga proyekto sa bayan ng Nauhan sa Baco. Ayon kay Lacson, ipinagmalaki pa noon ni Panaligan ang naturang proyekto. Tapos sa kanya ito ipinagkaila noong naging kontrobersyal na. Kita ninyo? Same! Sabi nga, same banana. Di ba? Same, sabi nga, birds with the same feather, pack together. Hindi. Ano ba yun? Flock together. Di ba? Bagamat sinabi ni Panaligan na exclusive authority ito ng DPWH, dapat daw binabantayan pa rin ito ng mga kongresista para masigurong hindi depektibo o substandard ang gawa. Hinala ng senador, posibleng hindi lang si Panaligan ang nagmalaki ng ganitong mga proyekto, pero hindi na i-post o tinanggal na sa social media o tarpaulin nang umusbong ang issue ng korupsyon sa flood control projects. Isirit na ganda, kasi nga walang record eh. Tatanggilan nila. Natawa nga ako doon sa sagot kasi sabi niya, wala sa kinalaman. Pwedeng wala nga siyang kinalaman doon sa insertion. Madali tanggilin eh. Pero pwede, hindi ako sang-ayon sa sinabi niya na lahat yun nasa net. Alam mo, yung kaso doon sa nauha na yun, yung nasa net doon, 810 million lang. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Di ba? So, sabi ko nga sa inyo, this is a typical palusot ng isang congressman. Pagmamalaki nila na proyekto nila, ilalagay nila pangalan nila. Pero pagka nagkabulilyaso, sasabihin nila, DPWH lang yan. Wala kaming kinalaman dyan. Kami ay nag-aayos lang ng project, kuno. Yeah? Puro ganun. Ito isang halimbawa na hindi lang si Chua. Sabi, di umano ni Lacson, isa pa itong isang congressman na ito. So, ibig sabihin, talagang gawain nila ito mga ganitong klaseng estilo, di ba? Nagpapalusot sila. Ngayon, nagkakabukingan na. So, kanya-kanya na silang, sandali, hindi ko to project. Pero pag noong una, talagang pinagmamalaki nila dun sa kanilang mga constituent. Nakapagpagawa tayo ng basketball court, nakapagpagawa tayo ng ganire. Nung nakita yung mga kapalpakan, kasalanan niya ng DPWH. Typical palusot ng mga congressman. Diyan pala, makikita mo na kung sino ngayon ang kahul ng kahul at iyakin. Ito pa. Baka sabihin ninyo, pinag-iinitan si Chua, isa pa. Ito naman ha. Pakinggan ninyo ha. Okay. So una po sa lahat, may hamon po kayo kay Baguio City Mayor Benji Magalong. Clarify that, sir. Yung alin po, Greg? Yung hamon po ninyo, Kong, kay Mayor Magalong. Una, inamon ko siya na halimbawa siguro, hindi naman siguro talagang serious ang kanyang sinasabi, pwede naman siya mag-apologize. Sinabi niya na ayaw niya mag-apologize. So, ang pinakamagandang gawin niya, sinabi ko nga dito, the honorable thing na kinakailangan gawin niya, kung talagang meron siyang alam, sabihin niya na kung sino yung mga yan. Sabihin niya na kung sino yung yan, submit document, testify under oath, at para malinis po natin ang sistema na nais tayo talagang maging malinis. Klaruhin lang po natin, siya ho ba ay nakatanggap na ng imbitasyon mula sa mga komite sa Kongreso para humarap sa mga pagdinig? Actually, hindi ko talaga nalaman na meron siyang natanggap. Pero palagay ko yung head ng Tri Committee, si Terry Riton, nagsabi na publicly na siya ay imbitado na humarap. Pero ang Kamara ho ba ay may just in case na tumanggi itong si Mayor Magalong, ang Kamara ho ba ay may kapangyarihan na isamon itong si Mayor Magalong kasama na yung mga ebidensyang sinasabi niya? Bakit hindi? Siya ang unang-unang whistleblower. Kaya may karapatan ng Kamara, may karapatan ng Tri Committee na ipatawag siya. Kasi kung talagang meron siyang tinatago na sinabi naman niya na alam niya kung sino-sino yung mga yan Hindi sabihin niya na, ba't kinakailangan pang magbibigay siya ng blanket association sa buong Kamara, di ba? Kung kasi itong si Mayor Magalong, nung huling nakausap namin dito last week, sinabi niya na willing siyang humarap sa mga pagdinig ng Kamara, pero hindi niya dadalhin yung mga ebidensyang hawak niya. Dahil meron daw siyang trust issues sa Congress. Your comment, please. Kung halimbawa, wala siyang tiwala sa Kongreso, talagang magiging honorable ang
ang magiging investigation dyan. Ako, naniniwala rin ako na pwede natin gawing independent commission yan. Oo, bilang independent commission, lalo sa Kongreso yan. Palagay ko, harap na siya. Sabihin niya ng mga pangalan. Lahat ng mga pangalan na sinasabi niya na alam niyang meron, alam siya meron siyang ebidensya, sabihin niya na ako, I'm in favor of an independent commission to investigate on this. And once may mapangalanan po niya, ano yung next step ng Kamara tingil dito? Ang next step ng Kamara siguro, hindi lang yan, imbestigahan na. Imbestigahan na sapagkat sinabi naman ni Congressman Tena dito na kung merong talagang dapat imbestigahan sa Kamara, imbestigahan na yan. O meron pwede mag-complain sa Committee on Ethics tungkol dyan, imbestigahan na rin. Pero mas maganda siguro na magkaroon na ng independent commission para ang investigasyon ay walang bahid ng anumang bias. Independent commission na parallel sa investigasyon na ginagawa ng Kongreso at Senado. Ako, ang sinabi ko, it should be a whole government approach. Pwede mag-imbestiga ang executive, pwede mag-imbestiga ang judiciary, pwede mag-imbestiga ang Senate, ang House of Representatives, at pwede maging independent commission. Buuin na po natin ito para matapos na. Mahirap po yung nalalagay na sa media, parang missing sa bungero yan, nakakalimutan din pagkatapos. Kinakailangan tundukin na natin ito, Greg. Kailangan tapusin na ho natin ito sapagkat ang taong bayan po ang sumisigaw na ang taong bayan na ang ano rito ang talagang naguguluhan dito. Oo. Kaya dapat talagang ito ay tapusin na natin. Ayon po kay Senator Lacson, baka may mga congressman talaga na madawit dito. Your reaction please? Well, yeah, oo. At ako, I'm open to that. No? Kung talagang sabi ni Senator Lacson, merong dawit ng congressman dito, kahit ang mga senador, may dawit din yan. Labas na sapagkat wala namang contractor na gagawa ng ganyang mga bagay na walang politiko na nasa likod niyan. So naniniwala po kayo na talagang may mga politikong involved at masasabit sa issue na ito? Karamihan. Karamihan. Meron din mga tinatawag na may project ang DPWH na walang politiko ang nagsasabi, no? Pero merong contractor na sinasabi, pati mga politiko contractor eh. Kaya sabi ko, yung mga contractor na binangkit ng ating Pangulo, meron yan sa likod ng mga opisyal ng DPWH, meron sa likod yan ng mga elected officials, kinakailangan na pong i-reveal. Okay. Lalong madaling panahon. Ito pong si Senate President Chis Escudero, nagpanukala po siya na dapat itong mga kamag-anak ng mga elected officials o appointed officials ay kung may kumpanya sila, hindi sila dapat... Ito kasi yung issue na yan na pinagsosorry si Magalong. Alam mo, ito mga kababayan, itong si Abante, kasi dalawa lang naman po yan. Dalawa lang naman po ang klase ng tao sa mundo na ito pagdating sa politika. Okay? Ikaw ay parte ng korupsyon, parte ka ng sistemang nangungurap sa bayan, or ikaw ay nakikita mo may nangyayaring korupsyon, may nangyayaring hindi maganda, pero hindi ka umiimik. Yang dalawang bagay na yan, pareho pa rin masama yan. Diba? Kahit pagbalik-baliktarin mo, yan po ay kapalpakan pa rin po. Masama pa rin po yan. Malinaw po yan na masama po yan. Hindi ho tama yan. Sana burahin na natin yung dalawang klase ng politiko sa Pilipinas. Yung nangungurap at pumapayag sa kurap. Kahit hindi siya nangungurap, pumapayag siya. Hinahayaan niya, may nakikita siya. Mabuti nga ngayon, may mga tumatayo na katulad nila Magalong, ni Yorme, ni Vico Soto, yung tumatayo na para labanan ng ganitong klase ng sistema. At syempre si VP Sara Duterte. Sana nga yung mga leader natin ganito na tuloy natin ito ha. Ito yung sinabi ni Magalong Panoorin natin. Hindi ako magsosorry. Ito ang mariing giniit ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na hindi siya magbigay ng public apology sa mga kongresistang umano'y tinamaan ng kanyang mga pahayag kaugnay ng isyu ng katiwalian. Bakit naman ako mag-public apology? Bakit naman ako Sinabi ko na yan Sinabi ko na yan At the end of the day, I will not. Tingnan nga natin kung saan pupunta yung kanilang investigasyon o yung kanilang committee hearing. Hintayin natin. Pero hindi ako mag-apologize. Ayon kay Magalong, malinaw kung sino ang tunay na sumisira sa imahe ng institusyon, hindi siya, kundi mismo mga mambabatas na sangkot umano sa anomalya. Tama. Unang-una, hindi ako mag-apologize sa kanila.
Sila dapat ang mag-apologize sa taong bayan sa kanilang mga pinaggagawa. Isipin mo, alam naman nila na marami sa kanilang kasamahan involved sa katiwalian. Pero nananahimik sila. Alam ko marami rin sa kanila matitino. Yan. Pero masama, pinabayaan lang natin. Pinabayaan. Nananahimik dahil nga ayaw nilang, kumbaga, nangyari sa kanila is tolerance. Matatanda na giniit ni Manila 6th District Representative Benny Abante na nararapat lamang magbigay ng public apology si Baguio City Mayor Benjamin Magalong matapos itong tawaging moro-moro ang nakaambang investigasyon ng Kamara sa flood control projects. Ayon kay Abante, isang insulto sa institusyon ang pahayag ni Magalong at hindi dapat lahatin ang mga kongresista. Giit naman ng alkalde matagal nang malinaw sa mga kapwa kongresista kung ano ang nangyayari, ngunit pinili umano ng iba na manahimik. Dagdag pa niya, ang katahimikan ay hindi neutralidad kundi pakikipagsabwatan. Yan yung sinasabi natin di ba, mga kababayan? Hindi, ang pagiging tahimik, hindi ibig sabihin nag-against ka. Kailangan ka talagang mag-ingay. Kung may nakikita ka mali, dapat mo talagang punahin. Kaya nga ako, hindi ko sinasabing corrupt si Abante ha. Wala tayong sinasabing corrupt si Abante. Pero ang punto ko, yung imposible ho, Mr. Abante, na wala ho kayong alam. Imposible ho yun na wala. As in, okay lang kayo sa lahat ng nangyayari sa Congress at talagang sinasabi ninyo, okay yan, walang problema. Walang korupsyon. Imposible yun, sir. Di ba? Sana magsalita kayo kung may alam kayo respeto pa naman yung inyong titulo, bishop, tapos biglang sumasang-ayon lang kayo sa mga nakikita ninyo dyan sa loob ng Congress. Di ba? Ang pananahimik, it's just a sign of agreeing. So sana wag tayong ganun, di ba? Mr. Abante, Mr. Congressman. Buti nga naipanalo kayo ni Commissioner, di ba? Hindi, ito totoo naman Hindi siya nanalo. Ang nanalo yung isa. Ngayon, na-disqualify lang na-disqualify lang yung isa dahil sa kagustuhan ni chairman. Kaya kayo naupo. Ngayon, bumawi na kayo. Buti nga, napaupo pa kayo Sana bumawi na po kayo. Huwag na kayong patumpik-tumpik dyan. Kasi, sambihira naman. Sayang naman. Okay? Pag-usapan pa natin yung mga susunod na issue ha.